Sumandal si Zoren kay Tyron at tinalikan niya ang ulo nito. Mabuti at nanalo ka laban sa kamatayan. Hindi ko po kayang iwan si mama at mga kapatid ko. Kailangan ko manatiling buhay, sabi ni Zoren habang yakap-yakap pa siya ni Tyron. Nang huminto na ang mga sasakyan sa parking lot ng kanyang mansyon, lumabas siya kasama si Zoren at nang gusto niyang buhatin siya papasok, sinabi ni Zoren, "Kaya kong maglakad, Dad." "Oh, okay, good." Nilapag siya ni Tyron sa lupa at naglakad silang dalawa papasok. Tumayo si Eliza sa sala kasama ang kanyang 5 anak. Nang sabihin niya sa kanila na uuwi si Zoren kasama si Tyron, pumunta silang lahat sa sala para hintayin ang kanilang presensya. Maging ang dalaga ay nasa isang sulok at hindi makapaghintay na makita si Zoren. Nang pumasok sina Zoren at Tyron, si Eliza at ang kanyang 5 anak ay tumakbo patungo sa kanila. Binuhat niya si Eliza at niyakap na sobrang higpit. Umiyak siya. "Salamat sa Diyos at bumalik ang anak ko." She kissed him on his forehead, then placed him down. His brothers and sisters all hugged him. "Sinabi ko sa iyo na iuwi ko siyang buhay," sabi ni Tyron. "Maraming salamat po, mister." "Maraming salamat talaga," wika niya. Tumango lang si Tyron at naglakad na papasok. Gusto niya magkaroon ng time si Eliza sa mga bata. Kinuha silang lahat ni Eliza at nakipaglaro. Buong araw kahit hanggang gabi hanggang sa nakatulog silang lahat. Kahit hindi kasya sa kama isang full-grown adult at 6 na bata, hindi sila pinapasok ni Eliza sa kanilang sarili nilang kwarto dahil sa takot na baka sila ay masaktan. Bagamat alam niya malalagay na ngayon si Tyron na higit pang mga hakbang para matiyak ang kanilang proteksyon, gusto niya lang din na talagang makasama ang mga bata ngayong gabi. Kinaumagahan, nakaupo na si Eliza sa kanyang opisina at naghatid ng kape sa mesa ni Tyron. Kahit nawala pa siya sa upuan, inihanda niya ito gamit ang recipe ni Jane. Bumukas ang pinto't pumasok si Tyron. Tumayo siya at bumati. "Welcome, sir." "Well done." Aniya at pumasok sa loob ng kanyang opisina. Makalipas ang ilang minuto, may narinig siyang kumatok sa pinto at sinabi niya, "Pasok po." Pumasok ang isang lalaki. Ito ang unang pagkakataon na makikita niyang mukha nito. "Welcome, sir. How can I help you today?" tanong ni Eliza. Naglakad ang lalaki patungo sa kanyang mesa at sinabing, "Hindi si Mr. Tyron ang pinunta ko dito. Ikaw." "Oh, okay po. Please have a seat," sabi ni Eliza at pinagmasdan ng lalaking nakaupo. Kita niya na arogante ang lalaki pero alam niyang trabaho niya rin ang maging magalang. "Well, nalaman ko na magaling kang mag-design. Nagtatayo ako at ang team ko ng isang kumpanya sa lungsod na ito na malalampasan ng korporasyon ng Aliman. Gusto namin na maging bahagi ka ng team namin. Babayaran ka namin ng doble na kung ano man ang binabayad sa'yo dito." "Magandang offer po pero hindi ako interesado." Mataring na sagot ni Eliza. Hindi niya nagustuhan ang paglapit ng lalaki. "Triple na sweldo mo," alok ng lalaki. "Sa tingin niyo, mabibili ako ng pera, sir? Pwede kang mag-alok ng 10 beses ng sweldo ko at wala pa rin akong pakialam. Kung yun lang ang pakay mo sa pagpunta dito, makakaalis na kayo. At kung ayaw ko, may CCTV camera dito. Kung masta ka na isang nuisance, makikita ka. Saka isang dial ko lang at may security darating para hulihin ka. Please, get out." Pakiramdam ni Eliza na busog na siya. Sa mayabang na lalaking ito, masaya ka siguro sa pagiging sex slave ni Tyron. Tumayo ang lalaki. Gusto siyang sampalin ni Eliza pero naalala niya ang etika ng trabaho. Kaya napatingin na lamang siya sa kanya't inaasahang aalis siya. "Well, by the way, ang pangunahing dahilan din pala ng pagpunta ko dito ay para ipadala itong sulat ni Casper. Kahit nasa kulungan siya, sinusundan ka pa rin niya." Ibinaba ng lalaki ang sulat sa kanyang mesa saka tumalikod at naglakad papunta sa pintuan. Pinihit niya ang knob pero ayaw bumukas ng pinto. Sinubukan niya ulit pero parang nakalock. Nilingon niya si Eliza at sinabing, "Buksan mo itong pinto. I-twist mo lang mabuti ang knob, nakabukas yan." Walang pakialam na sagot ni Eliza at hinawakan ang sulat habang iniisip kung babasahin ba ito o hindi. Ilang beses niyang pinihit ang knob pero nanatiling nakasara ang pinto. Nadismaya siya at sumigaw. Hindi nga nakabukas ang pinto. Bumukas ang pintong patungo sa opisina ni Tyron at bumungad siya. Ang presensya ni Tyron ang kinagulat ng lalaki. "Nilak ko. Sino ka?" tanong ni Tyron. "Please, wag niyong saktan. Pinadala lang ako ni Casper para mag-deliver ng sulat kay Miss Eliza." Aniya, biglang nawala ang kanyang kayabangan. "Pumunta ka dito, tinawag ang sekretary ko na bed slave ko.
Hindi lang yun, mayabang mo sinabi sa kanya na sumama sa team mo. Alam kong parte ka ng pamilya ni Casper. Kung lahat ng pamilya ni Casper ay pinagsama pati ang pamilya ni Mayor para magtayo ng isang kumpanya, nahahamunin ng akin. Hindi pa rin yun uubra, sabi ni Tyrone. Hula lang yun pero nagtakang lalaki kung paano nalaman ni Tyrone na yun ang pinagkakaabalahan nila. Pakaramdam ng pamilya ni Casper at ng pamilya ni Carlito ay gusto ni Tyrone ng kapangyarihan sa lungsod dahil ang kanyang kumpanyang pinakamalaki at walang kumpanya. Nakarapat-dapat na makipagkompetensya dito. Kaya nagpa siyang pamilya ni Casper at ang pamilya ni Carlito na bumuo na isang alyansa at bumuo na isang kumpanya na pwedeng hamunin ang korporasyon ng Aliman pero kailangan nila si Eliza na mapabilang sa kanila dahil sa kanyang natatanging husay sa disenyo. Please, huwag niyo akong saktan, sir. Hindi lang ako naging maingat sa mga salita ko, sabi niya. So tama nga ako na si Casper ang nagpadala ng tao para saktan ng anak ko. At dahil parte ka ng pamilya niya, kailangan mo ring maging accountable doon. Galit na naglakad papunta sa kanya si Tyrone at natakot si Eliza sa nangyari. Pero hindi sinubukan ni Eliza na pigilan si Tyrone para hindi niya isipin na sinusuportahan niyang pamilya ni Casper. Kaya lang ayaw niya ng karahasan. Halos gumapang ng puso ng lalaki sa bibig niya. Alam niyang maaring patayin lang siya ni Tyrone. Hinawakan ni Tyrone ang leeg niya at hinila siya sa dingding. Pinaharap niya ito sa dingding at 3 beses na nauntog ang ulot iniharap ulit sa kanya. May dugo sa buong mukha at parang hihimatayin. Sige, sabihin mo kay Mayor sa buong pamilya ni Casper na akin lang si Eliza. Pinagtaksilan siya ni Casper noon, tapos gusto makipagbalikan ngayon? Aba, huli na. Sa akin na siya ngayon. Sabihin mo sa kanilang magpunterya kay Eliza at sa mga anak niya ay walang pinagkaiba sa pag-atake sa akin ngayon. Makakaligtas ka ngayon pero hindi ka na mabubuhay ng isa pang segundo na susunod. Sinipa siya ni Tyrone sa paa na bigla siyang natumba. Ang likod ng ulo niya ay tumama sa sahig ng napakalakas. Tinawag niya ang kanyang mga bantay at ang mga bantay na malapit ay mabilis na nagbukas ng pinto at pumasok. Tratuhin siyang parang aso at itapon siya sa labas. Naunawaan nilang ibig niyang sabihin at kinaladkad siya palabas gamit ang isang paa. Isinara ni Tyrone ang pinto at bumaling kay Eliza. Gusto mo bang basahin ang sulat na pinadala niya sa'yo? Tanong ni Tyrone, umiling si Eliza bilang tugon. Hindi, ito ay dahil sa takot niya na baka ma-misinterpret ni Tyrone ang anumang sinulat ni Casper. Lasang gawa ni Jean yung kape. Yes sir, akala ko mas gusto mo yun, sabi niya. Handa mo yung kape sa sarili mong paraan mula 12 p.m. simula ngayon. Alright sir. Namula si Eliza sa pag-iisip na nagustuhan niya talagang kapeng ito. Nang matapos si Eliza sa trabaho, imbis na mag-taxi siya pa uwi, nagpahatid siya sa villa ng mga Buena Vista. Nandun ang mansyon ng kanyang ama. Pagkababa ng sasakyan ay lakas loob siyang pumasok. Ayaw na sana niyang muling pumunta rito, pero yun ay kung matapos lang niyang kunin ang lahat ng pag-aari ng kanyang ina mula rito. Alam niyang kinasusuklaman siya ng kanyang ama ngayon, na nakakalungkot pero dapat niyang matutunang tanggapin iyon. Ang kanyang 6 na anak ay sapat na para bigyan siya ng kaligayahan. Naglakad siya patungo sa pinto at pinindot ang doorbell. Nang bumukas ang pinto at nakita niya si Conchita, ang kanyang madrasta. Kasual niyang binati ito at pumasok sa loob. At saan ka pupunta, Aber? Tanong ni Conchita saka mabilis na sumunod sa kanya. Carlito Buenavista. Wala ang kanyang ama sa panahong ito. Sa kwarto ng nanay ko, sabi nito nang hindi nag-abala pang lumingon sa kanya. Pagdating pa lang niya sa kwarto ng kanyang ina, nakita niya hindi malang nakalak ang kwarto. Bahagyang nakabukas. Itinulak niya pa rin ito at nagulat nang makitang halos walang laman na silid. Pumunta siya sa wardrobe ng kanyang ina kung saan nakalagay ang lahat ng kanyang alahas pero wala siyang makita doon. Sumakit ang sakit sa puso niya at sa kanya nilingon si Conchita na nakatayo sa may pintuan. Nasaan ang mga alahas ng nanay ko? Hindi ba kasal ka na kay Tyrone Aliman ngayon? Saan mo kakailanganin ng mga alahas? Tanong ni Conchita. Pamana sa akin yon, kaya walang kinalaman doon kung kasal man ako kay Tyrone Aliman. Hindi bale, hindi ako nagpunta para makapagkwentuhan sa'yo. Ibigay niyo na lang sa akin ang mga gamit ni Mama at hahayaan na kita. Umismid si Conchita at sumagot. Hindi mo na yun magagawa. Benenta na naming lahat. Huwag kang magbibiro ng ganyan. Galit na naglakad ito papunta sa kanya. Nagkaroon ka talaga ng lakas ng loob ha, Eliza? Well, seryoso ako. Ano naman ang magagawa mo? Alam naman nating lahat na hindi ka mahal ni Tyrone at hindi ka na rin tinuring ng tatay mo bilang anak niya.
Kaya mag-isa ka na lang. Kawawang Eliza, wala kang anumang kapangyarihan para labanan ako, sabi niya. Yun ang akala mo. Tutulungan ako ni Tyron Aliman, manood ka. Anit at naglakad na paalis ng kwarto at dire-diretsyong lumabas ng mansyon. Papaano magiging walang puso ang mga taong ito na ibinenta nila ang lahat ng alahas ng kanyang ina? Hindi niya alam kung tutulong si Tyron kung sasabihin niya ito sa kanya. But the thing is that ayaw niyang tulungan siya ni Tyron. Karamihan sa mga mayayamang lalaking pinapaniwalaan niya ay kapitalista. Pero tulad ng sinabi ni Conchita, literal na wala siyang makakalaban para sa kanya. Sumakay siya ng taxi pa uwi. Samantalang si Tyron ay inimbitahan ni Belinda sa mansyon ng mga Aliman. Pagkatapos nilang magbatian ay dinala siya ni Belinda sa kinaroroonan ng kanyang ina. Lalong lumala ang kanyang sakit at napakapayat niya. Inexamine siya ng doktor kahapon at sinabing baka hindi na siya magtagal ng 1 linggo. Nalulungkot ako para sa kambal kong kapatid, umiiyak na sabi ni Belinda. Ipinatong ni Tyron ang kanyang kamay sa buhok ni Cordelia at bumuntong hininga. Mama, nakamulot ang mga mata ni Cordelia pero hindi niya talaga mapansin ang presensya ng sinuman sa silid. Ang kanyang paghingay naging hindi pantay na tila siya ay nahihirapang manatiling buhay. Dahan-dahan siya naglakad palabas habang nakasunod si Belinda. Sa sandaling lumitaw siya sa labas ng silid, sinabi ni Tyron, sana hindi na dumaan sa lahat ng sakit na ito si Mama bago mawala. Si Belinda na humihikbi pa nadagdagan ng tindi ng kanyang pag-iyak. Niyakap siya nito at hinimasimas. Second Mom, buti nandyan pa rin kayo kahit na iiwan na tayo ni Mama. Tumango si Belinda. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi niya, may isa pa akong sasabihin sa'yo. Okay Mom. Ani at sinundan si Belinda pababa sa sala kung saan silang dalawa ay nakaupo sa tapat ng isa't isa. May bala ka bang hiwalayan si Eliza pagkatapos ng kamatayan ng kapatid ko? Tanong ni Belinda. Tama, interesado lang ako sa mga anak niya, ani Tyron. Sincero niyang sinabi. Oh, kung gayon, sinong magsisilbing ina ng mga bata? Kaya kong mag-hire ng isang yaya para sa kanila. Hindi yun magiging problema, sabi ni Tyron. May solusyon ako. Sabihin mo sa akin, Mom, hiling ni Tyron. Nung tumira ka sa akin noong bata ka pa, sa panahon ng krisis ng mga magulang mo, parang na-in-love ka sa isang maliit na babae tapos mas bata sa'yo ng konti. Naalala mo ba siya? Tanong ni Belinda. Oo naman, Mom, naalala ko yon. Pero nung bumalik ako sa North Hill para makasamang mga magulang ko, nawalan kami ng kontak. Ilang taon na rin ba kami sarili na siyang buhay? Bakit yun natanong? Tanong ni Tyron. Sana sinabihan mo ko para nahanap ko pa siya at na-contact para sa'yo. Alam mo ba kung paano ko naalala? Nakalimutan mong diary mo sa akin kaya nahanap ko lahat doon. Sabi ni Belinda. Ayoko namang abalahin kayo plus, naisip ko na dapat inakatago lang ang relasyon ko mula sa mga matatanda. Sobrang bata ko pa noon, Mom. Ani Tyron. Tama yan. Huminto si Belinda saka nagpatuloy. Naalala mong nangako ka pa sa kanya na pakakasalan mo siya? Yes, I do. Pero Ma'am, bakit bigla mo na lang siyang nabanggit? Na-curious na ngayon si Tyron. Kasi hindi pa siya nagkaroon ng sariling buhay. Mahal ka pa niya at gusto niyang matupad mo ang promise mo. Lumipat siya sa North Hill at tingin ko dapat itanggapin mo siya. Alam kong isa kang lalaking tumutupad sa pangako mo. Sabi ni Belinda, kinasusok naman ni Belinda si Eliza dahil sa ginawa sa kanya ni Carlito noong bata pa siya. Hindi na siya makapaghintay kung kailan siya sisipain ni Tyron sa bahay nito. Para mabilis mangyari yon, kailangan niya maglagay ng plano. Talaga, pero hindi ko na siya mahal. In fact, hindi ko na ata kayang magmahal ng kahit na sino ngayon, Mom. Sabi ni Tyron, huwag mong sabihin yan. Usbong din ang pagmamahal sa puso mo at may tutulong pa sa'yo sa pagpapalaki sa mga bata. She will really make you happy. Trust me, Belinda said. Hindi ko kailangan ng kaligayahan, Mom, sabi ni Tyron. Sobrang init ng pakiramdam niya ngayon, maraming taon nang lumipas at naisip niyang makamove on na itong childhood friend niya. Nagtataka lang ako kung bumalik siya para pakasalan ako dahil ako na ngayon ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Hindi yon ang dahilan, isang tatay niya sa pinakamayamang lalaki sa South Hill. At maraming maliligaw sa kanya pero naniniwala ako na pinili ka ng puso niya. Sabi ni Belinda, natahimik si Tyron at nag-isip tungkol dito. Nasaan siya? Gusto niya munang kumuha ng apartment. Pero nang nakita ko siya, sabi ko dito na muna siya tumira. Dahil solo ko naman ang mansyon at maraming kwarto dito. I hope you don't mind. Ibig mo sabihin nandito siya sa loob? Tanong ni Tyron. Oo, teka, tatawagin ko lang siya.
Sabi ni Belinda at tumayo. Saka siya lumayo sa kanya. Inip na hinintay ni Tyrone ang kanyang itsura at ilang segundo matapos mawala si Belinda. Nagpakita si Belinda kasama isang babae. Katamtaman ng tangkad at maganda. Nang tingnan niya ito, napagtanto niyang siya nga palang babaeng pinangako niya sa kasal noong bata pa sila. Hindi tulad noon, tumangkad na siya ngayon pero slim pa rin. Ang telang suot niya at kung gaano kadistidor, ang kanyang buhok ay nagpaganda sa kanya. Tyrone, nakangiti niyang tawag. Tumayo si Tyrone at dahan-dahang lumapit sa kanya. Esmeralda, namula siya't binaba ang ulo. Niyakap niya at niyakap din siya pabalik. Kakaibang kanyang amoy, hindi ito katulad ng pag-amoy niya noon. Marahil pati ang kanyang pang-amoy ay nagbago. Napangiti si Belinda habang pinagmamasdan ng magkayakap. "Namiss kita," sabi niya. Medyo pausang boses niya pero mahinang boses na maliit na babae. Marahil pati boses niya ay nagbago. Napakaraming bagay ang nagbago sa kanya. Naisip at sinanyasan siya ni Tyrone na umupo. Naupo silang pareho. Si Tyrone man ang pinakamakapangyarihan sa buong North Hill. Sinisigurado ko sa'yo na siya pa rin ang anak ko at mabuting tao siya. Tuto pa rin niyang pangako niya sa'yo. O siya, kayo na muna dyan at mag-usap ha? Nakangiting umalis si Belinda. Pasensya na, I appeared out of the blue. Hindi ko naman gustong magsimula ng gulo sa buhay mo. Pinanghawakan kong pangako mo sa paglipas ng mga taon na tinanggihan ng alok ng bawat lalaki dahil naniniwala ko na darating ka para sa akin. Pero hindi ka bumalik, kinailangan kong pumunta na mismo sa'yo dahil pagod na ako sa paghihintay. Pinahahalagahan kong mga pangako. Maging panatag na kung pinangako ko sa'yo, ano man ang mga pangyayari, tutuparin ko to. Ani Tyrone tuminto sa kanya ng may masayang muka. Ibig mo sabihin, papakasalan mo ko? Tanong niya, sumagot si Tyrone pagkaraan ng ilang segundo. Oo, papakasalan kita. Tuwang-tuwa si Esmeralda namula ang pisngi. Pero kailangan kong malaman mo na hindi na ako marunong magmahal at wala na akong nararamdaman sa'yo. Sigurado ka bang kaya mo pang mabuhay sa ganong setup? Tanong ni Tyrone. Hanggat hindi mo ako sasaktan, maaring hindi mo ako mahal pero kikilalanin mo ko bilang asawa sa pribado at sa publiko. Tanong niya. I can't guarantee na hindi kita sasaktan pero oo, kikilalanin kitang asawa ko sa private man o sa publiko. Ani Tyrone. Tumango siya at saka nagtanong, kailan tayo magpapakasal? Maghintay ka lang. Kapag nawala na si mama, palalayuin ko ng kinakasama ko at ikaw ng pakakasalan ko. Ani Tyrone. Maraming salamat Tyrone. Iilan lang ang mga lalaki katulad mo sa mundong tumutupad pa rin sa kanilang mga pangako. Sigurado ako may in love ka sa akin habang tumatagal, sabi niya. Cupcake, sabi ni Tyrone. Ha? Cupcake? Ulit ni Tyrone. Nakalimutan mo na ba yung slang natin ng mga araw na yon? Kapag sinabi kong cupcake, nag-reply ka ng isang salita. Hindi mo ba naalala? Tanong na niya. Ilang beses niyang kinusot ang kanyang mga mata at sinabing, nakalimutan ko, may bad. Tyrone, napakatagal na kasi nun eh. Nakita ni Tyrone ang kanyang pagkilos na kahina-hinala. Kahit na pagkatapos ng maraming taon, hindi ba niya dapat na matandaan kung anong natuklasan nilang sinasabi? Tumayo siya at sinabi sa kanya, babalikan kita dito. Sabihin mo kay Mama Belinda na umalis na ako. Umalis si Tyrone dahil nakaramdam siya ng bigat sa pangakong binitawan niya noon na ngayon ay dumating na para manghuli sa kanya. Sabay lakad ni Tyrone, mabilis na tumakbo paalis si Esmeralda sa sala papunta sa kwarto ni Belinda. Mom, sabi niya cupcake at hindi ko alam kung anong isasagot ko. Natatakot ako na baka maghinala siya. Tanga ka, hindi mo ba pinag-aralan ang buong diary na ibinigay ko sa'yo? Saway ni Belinda. Tinanggal ni Esmeralda ang maskara ng balat sa mukha niya at pinagsakto sa mesa. Nakahinga siya ng maluwag at sinabing, hindi ko to natapos aralin. Napakaraming pahina ng diary. Paano ko ito mapag-aaralan sa loob lamang ng ilang araw? Ang babae nagsasalita hindi si Esmeralda. Siya ay si Marcela, ang stepsister ni Eliza. Napagdesisyonan ni Belinda na samantalahin ang diary na nakalimutan ni Tyrone bilang kapalit nito nung bata pa siya para makakuha siya ng ibang babae. Dahil nag-aalala siya na baka ayaw nitong paalisin si Eliza pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ina. Nag-isip si Belinda ng angkop na taong gagamitin at pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Conchita, ang ina ni Marcela para sa deal. Sinabi sa kanya ng ina ni Marcela kung gaano niya nais na makasal si Marcela sa isang mayamang pamilya, lalo ng pamilya ni Aliman. Inakala ni Conchita at Carlito na gagawin ni Tyrone ni isang living hell ang buhay ni Eliza. Pero parang kabaliktaran ng ginawa nito at lahat sila ay nagseselos. Kaya sakto ang dating ng offer ni Belinda. Pero walang paraang matanggap ni Tyrone si Marcela, kaya kailangan niyang itago bilang kanyang childhood friend na ipinangako nitong papakasalan noong nakaraan.
Kahit na alam nila kung magkaano ang aabutin nila kung magbubunyag ang katotohanan, pero handa pa rin silang makipagsapalaran. Naniniwala sila na kapag nabuntis si Marcela para kay Tyrone, kahit na mabunyag ang katotohanan, hindi niya ito madaling itataboy o sasaktan dahil dinadala niya ang kanyang sanggol. Kung tutuusin, pwede yun ang dahilan kung bakit naging banayad siya kay Eliza. Kailangan mo pag-aralan ng lahat. Masyado pang maaga para maghinala siya. Pumunta ka ngayon at kunin ang diary at simulan mong basahin. Utos ni Belinda. Pero ma'am, ang facial mask na ito'y nakakairita sa aking balat. Idiot, yan ang mahalaga. Kailangan mong bayaran para makasal sa kanya. Gusto mo bang panoorin siyang na in love kay Eliza? Kung mangyari yon, lahat tayo mapapahamak. Makakatulong siya ng labanan ang lahat ng mga kaaway ni Eliza at kahit na ikaw ay hindi maliligtas. Galit na tumayo si Marcela, kinuha ang maskara sa balat ng mukha't lumabas kung saan nakalagay ang diary at sinimulang basahin ito. She didn't mind disguising as his childhood friend in acts, but the only thing she find annoying is that she had to cover her pretty face with someone else. Samantala umupo si Eliza sa kwarto niya sa kinuha ang sulat na ipinadala sa kanya ni Casper. Wala siyang oras para basahin yon dahil abala siya sa trabaho. At kaagad pagkatapos ng trabaho, umalis siya sa bahay ng kanyang ama. Eliza, inaamin ko na nagkamali ako sa nakaraan. Masyado akong tanga para lokohin ka. Pero sana maintindihan mo na nagsisisi talaga ako at minahal pa rin kita. Sa totoo lang, hindi ako tumigil na mahalin ka. Kahit na nanloko ako, I still love you. Nahulog lang ako sa tukso ng sekretarya ko na noon pa man ay impyernong pagpupursigi sa akin ng nanay ko na makipagtalik sa ibang babae para magkaanak sila mula sa akin. I'm so sorry. Nasentensyahan na ako ng 1 taon ng bilangguan at lalabas sa susunod na 11 buwan. Please sana, maging handa akong tanggapin muli kapag ako ay nasa labas. Alam ko hindi nagmamahal si Tyrone, pero kumapit ka lang. Kapag wala na ako, pwede nating simulan at i-renew ang ating relasyon. Sabi ni Casper. Wow, paghingi ng tawad matapos mapunit ang kanyang puso na parang walang kabuluhan. Galit niyang pinunit ng mga sulat at tinapon ng mga piraso. Oo, magkasintahan sila noon pero hindi na. He should just move on. Naisip ni Eliza at nagpahinga sa kama. Ayoko na siyang isipin pa. May kumatok sa pinto at umayos siya ng upo at malakas na sinabing, "Pasok." Akala niya siguro isa ito sa mga anak niya pero nagulat siya nang makita si Tyrone. Medyo malamig ang muka. Nabasa mo na ba ang sulat ni Casper? Tanong niya pagkaraning ilang hakbang sa loob. Oo, sagot niya at biglang nakita si Tyrone ng mga piraso ng papel sa sahig. Sinira mong sulat? Yumuko siya at kinuhang isa sa mga piraso. Oo, hindi mo na siya gusto, hindi ba? Kinamumuhian ko siya, sabi ni Eliza. Nabitawan ni Tyrone ang piraso ng sulat na hawak niya at napaupo sa couch. Sa kwarto ay kinagulat ni Eliza. Bakit siya nakaupo sa kwarto niya? Lalong lumala ang sakit ng nanay ko and with the way I see it, malapit na siyang sumakibilang buhay. Pagkatapos nun kailangan mo nang umalis. May plano ka na ba kung saan ka pupunta? Hindi ako aalis nang walang aking mga anak. Sabi niyang ipinatong ni Tyrone ng kanyang kamay sa armrest ng upuan at sinabing, mukhang nakakalimutan mo kung sino ako. Hindi mo desisyon ang gagawin. Ako ang magdedesisyon. Ipapadala kita, palabas ng lungsod at sisiguraduhin na hindi ka nang babalik. Para naman sa mga bata, kaya ko naman silang alagaan. Ano ang gagawin ni Eliza sa planong pagpapatapon sa kanya ni Tyrone? Magtagumpay kaya si Belinda at Marcela sa ginagawa nitong pagpapanggap? Sino nga kaya ang tunay na Esmeralda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.